Kong, maraming salamat. Good morning po, Kong, Laila. Yes, good morning, Ricky. Opo, At may konting minuto ka kasi Salamat, na po salamat. kami. May Opo. hearing na naman po kami ngayon. Yes. Opo, sige po. Kong, what do we expect ba from the prosecution strategy today? Okay, meron hong mga galing sa COA, yung ICFAO. Yung ICFAO po is the Intelligence Confidential Funds Audit Office ng COA. Opo. So narinig na natin nung last hearing nung Wednesday yung galing sa mga bangko, no, yung sa Farmland Bank na nasabi nila yung pag-release, pag-withdraw Opo. ng mga malalaking amount yung sa OVP Opo. tsaka sa DepEd. Supposedly these are the confidential funds and therefore malalaman natin kung paano ginamit ito. Ano yung saan mga napunta ito? Opo. Ano yung proseso ng pag-audit ng COA? Opo. Ano ba yung resulta? Ano ba yung mga findings ng COA? Ano ba yung mga violasyon? Kasi nandito rin po yung mahalaga rin po yung Joint Circular number 2015-01. Opo. Yun po yung interagency memorandum, interagency rules, policies dun sa paggamit on the release, on the Right. use, Right. on the audit of confidential funds. So maririnig po natin sa witnesses, although ewan ko lang po kung isa o dalawa maipipresent ngayon, depende po sa haba ng testimonya. So maririnig natin yan. Opo. Ano yung naging resulta ng COA audit Opo. ng mga na-release na mga malakihang amount ng confidential funds to OVP and to DepEd. Apo. Kung Leila, ganito, what do we hope to achieve here? Kasi may mga puna doon sa inyong 10th hearing na medyo parang hindi naman sa hindi nagustuhan. Pinuna yung strategy ninyo sa prosecution kasi wala raw namang nahita kung ang talagang pakay ay i-identify kung may misuse of funds doon sa nakaraang hearing. Dito ho, what do we expect here? What do we hope to achieve here? Okay, yung kasi sa nakaraang hearing, yun ang foundation. Kailangan talaga malaman muna ano yung perang lumabas. Opo. Ano yung perang na-release sa kanila. Kasi under the responsibility yan, may control yan bilang head of agency. Opo. Si VP Sara sa OVP and concurrently as DepEd Secretary, ay meron siyang command responsibility o meron siya talagang control over the funds. Hindi pwede na sasabihin na okay, ang kumuha niyan, ang nag-release niyan, ang humawak niyan ay yung aking mga tauhan. Opo. Yung ang humawak niyan is a special disbursing officer, yung SDO, tsaka yung accountant. Opo. Siya dapat ang sumagot saan talaga napunta. Now, itong results itong maririnig natin ng mga findings or results ng audit, napaka-importante po ito kasi ang tanong dyan, saan talaga nagamit yung pera? Hindi pwedeng maging dahilan na dahil confidential funds ay confidential na. Hindi na dapat malaman saan napunta. Pero ba talagang mga totoong recipients, yung mga hindi pangkaraniwan o kaduda-duda mga pangalan ba talaga yon? Tunay na pangalan? So mai-establish natin dito sa pang-11 hearing na ito yung misuse, Kong Leila? Opo, kasi audit nga po yan. Opo. Alright, sige. And then final po, alam ko nagmamadali kayo. Kong Leila. Issue ang COA. Right. Naku, naputol yata. Kong, nandiyan ka pa? Hello? Opo, yan. Medyo naputol po. You're saying something, medyo nag-choppy lang po yung signal, Kong. Kasi meron hong mga linabas na mga notices of disallowance. Ibig sabihin ay may mga napansin na hindi tama yung paggamit. At meron nga yung doon sa 125 million na na-release nung last quarter nung 2022 ay about 73 plus million ang talagang na-disallow na na-affirm na yung disallowance, yung naging pasya nung ICFAO ay na-affirm. In other words, na-affirm ng Commission proper ng COA at na-deny yung appeal ni Sara Duterte. And then yun naman tig 125 million for the
for 3/4 of 2022, mga na-disallow din po yon. Opo. So ano yung mga dahilan ng disallowances? Ibig sabihin may misuse, may hindi tamang paggamit Alright. ng mga pondo na yan. Alright. So, okay. Okay. So yun ang ating asahan. And then final, ma'am, gusto kitang mahingal lang ng ano, kasi di ba napahinto ka doon sa iyong opening speech noong nakaraan. But you know, I have read some opinions siding with you na hindi ito conclusions of fact. Parang ganun yung naging ano sa iyo eh. Ano po bang ano nito? I mean, hindi naman ako naniniwalang hindi nyo yan napagnilay at hindi nyo alam yan. But what exactly ba ang narinig namin doon? Opo. Kasi ang alam mo natin sa opening statement, kaya nga opening statement para makapaglahat ka Opo. ng overview, parang blueprint kung ano ang aasahan Yeah. sa buong presentasyon ng article na yan. Yes. Kasi, di ba, iba-iba yung witnesses, iba-iba yung mga dokumento. Mm-mm. So kailangan maintindihan muna sa umpisa ng taong bayan ano yung inaasahan, ano yung mga ano ang theorya Mhm. ng prosecution. So yun dapat ang pinakalaman Yeah. ng Yeah. aking opening statement. Kaya nagulat din po ako na kinat short na po ako because of the objections of the defense. Pero andun na po yung ruling, wala na po tayong magagawa doon. Pero yun na nga po, it's supposed to be an overview of the prosecution's theory of the case Mm-mm. and also yung an overview of ano yung maaasahan ng mga ebidensya at ano yung mga nais na ma-prove ng mga ebidensya na yan. Kasama po dapat yun doon sa opening statement. And then given kahit yun ang ruling, the prosecution stand by na sa prinsipyo ninyo kaya nyo yun ginagawa? Yes po. Alright, Yes. sige. The prosecution stands by it. Apo, Okay. apo. Kong, salamat po sa inyong panahon, ma'am, at paliwanag. Thank you po. You're welcome. Right. Manonood pa rin Good kami. day. Thank you Thank po. you. Maraming Thank you. salamat po. Representative Laila Dilima ng Mamamayang Liberal at siya po ay panel member ng House Prosecution. Straight to the point.